May I please invite you to please stand up as we welcome to our pulpit our beloved mission pastor sa Pasig, Pastor Francis Diet. Gandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po muna manalangin, okay? Aming Ama, salamat po o Diyos sa iyong kadakilaan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming presensya sa inyong presensya sa umagang ito. Salamat, Ama, at meron kaming pagkakataon na maibigay ang aming sarili sa inyo at kami po ay makapaglingkod at mapaglingkuran po namin kayo, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, kayo po ang magpuspos sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magkaloob sa amin ng karunungan at ang aming mga natututunan sa pulpitong ito ay aming po maisagawa at tumibay ang aming pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Please take your seat. Hindi po madalas na kami po nakakapagsalita sa pulpitong ito at hindi rin po madalas na kami ay mapunta rito. Subalit ako ay nagpapasalamat sa mga old faces na nakikita ko ngayon. Now, old kasi ang iba sa inyo, di ko nakalimutan ko na yung mga pangalan, pero bahagi kayo ng aking buhay na kung saan nakapag-minister tayo sa isa't isa. Gusto kong banggitin ang pangalan ni Shirley, no? Nandyan siya at isa siya sa mga high schoolers na kasama ko si Beth Beth Santos doon sa Serio, no? At yung iba pa, no? Nandyan si Emmy, happy birthday. Mga old faces. Nandyan din si nasa likuran ni Tatay Villasor, I think si Emma. Si ho ay si Vilma, okay? Wilma. Old faces. Kasi nung binata pa po ako ay lumaki ako sa Pandakan kina Nanay Atienza. Sila ho yung mga bahagi ng mga nakapag-minister ho tayo sa isa't isa. Okay? Sino pa ba? Nandyan si hindi ko na alam yung pangalan eh. Anyway, si Mel, luma na yan eh. Si Jidel, lalo na yan. No? Hindi ko lang maalala si Jidel kasi maitim eh. Madilim eh. Ano? Anyway, nakabawi ako sa iyo, Brad. Okay, at sa iba pa ho, ng mga nakasama natin, nandyan din si Auntie. No? Bihira ko rin mga kadaupang palad. Nakakadaupang palad ko lang kung hihinga ko ng pera sa kanya eh. Joke lang, Auntie. Okay. So, sa umaga pong ito ay nandyan si Bong, no? Kasama yan ni na Shirley na Bong Valenzuela na nakapag-minister ho tayo sa kanila. Personally, sa loob ng 27 years ay mula noong ako po'y naligtas, ay ginugol ko na ang aking buhay sa Panginoon. At hindi po madali, no? Hindi perfect, nagkakasala, subalit nandyan po ang Diyos na nagbibigay kapatawaran. Okay? At of course, si Ate Au na dyan din ako lumaki sa kanya sa pag-minister sa mga high schoolers kasi mas matagal akong nag-minister sa high school department. No? Pagkatapos doon po sa children. Nagsimula ako sa children, of course. Alam niyo, anyway, wala nang panahon eh. Hahaba't ahaba. Sa team po natin ngayon, growing in faith, it is our pastor's desire. If not, it is God's desire, as He gave our pastor the vision that every one of us, our faith should grow exceedingly. And that is our desire this year, 2014. That everyone in all things will grow. No? At vision ng ating pastor na bawat miyembro ng simbahang ito ay matagpuan na natin kung saan ka maglilingkod sa Panginoon. Kasi walang ibang napakasaya sa buhay kundi ang maglingkod sa Kanya. Ano man pong trabaho natin, mga kapatid, kinakailangan meron tayong specific na ministering pinaglilingkuran po rito sa ating simbahan. At yan po ang goal natin sa taong ito. Ngayon pong second quarter,
ang pinag-uusapan ho natin is growing in faith. Ano ho? Pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Para ho sa inyo, ano po ba ang pananampalataya? Ano ba ang pananampalataya? What is faith? Kasi ho, yung nanay mo may pananampalataya din. Unsaved yun, di ba? Yung tatay mo may pananampalataya din. Unsaved din po yun. Yung kaibigan mong hindi po ligtas, may pananampalataya din. Yung pong mga kaibigan natin Katoliko, may pananampalataya din ho siya. O sila. Anong kaibahan ng pananampalataya mo sa pananampalataya ng iba? So, what is faith? Pag tinanong mo ang Iglesia ni Cristo, may faith din po sila. Pag tinanong mo ang Jehovah's Witness, meron din po faith sila. At pag tinanong mo ho, tinanong tayo, ikaw na Baptist, meron ka ring faith. So, anong kaibahan ng faith sa faith mo? Anong kaibahan ng faith nila sa faith natin? Alam niyo, sa sobrang palagi na natin napapakinggan ang salitang pananampalataya, sa sobrang malimit natin masumpungan ang salitang pananampalataya, hindi na natin ma-defined. Ano nga ba ito? What is faith? Anong kaibahan yan? Anong kaibahan ng pananampalataya mo sa pananampalataya ng iba? How would you now differentiate your faith with other faith? So what is faith? Kung ikaw tatanungin ng Katoliko, what is faith? Ano sasagot mo? Kung tatanungin ka ng anak mo, Nay, ano po bang pananampalataya? Basta pananampalataya. Ang pananampalataya kay Kristo. Abay, naniniwala naman yung lolo mong unsaved kay Kristo. Pareho bang pananampalataya mo sa pananampalataya niya? So what is faith? Marami naman hong naniniwala kay Kristo. Anong kaibahan ng pananampalataya mo sa pananampalataya nila? Nais natin mag-grow sa pananampalataya. Hindi ho yan ang aking topic. Pero, sabi sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi rin po ito ang aking verse. No? Sumagi lang ho sa aking isipan. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi raw ho lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kayo kasi, nasa isip nyo, ibang relihiyon. Pansinin nyo mga kapatid, yung verse na yon, sinabi yun, hindi sa Pariseyo. Hindi si unsaved. Sinabi po yung verse na yon doon sa nagkiklaim na sila'y saved. Sabihin natin, tumbukin na natin, sinasabi yon ng mga Baptist. At ang kausap ng Panginoon rito ay Baptist. Ikaw at ako. So, ibig sabihin, hindi lahat na nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay tutungo raw sa kaharian ng Diyos. Nag-pray ka kanina, di sinabi yung pangalan ng Panginoon. Tama? Nanalangin ka kanina, sabi mo, Lord, salamat po sa pagkain na ito. Di sinabi mo yung pangalan ng Panginoon. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi daw ho lahat sa atin. Huwag mo nang isipin yung nasa labas. Hindi raw ho lahat sa iyo at sa akin na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay tutungo at makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ano pala ang kaparaanan upang ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Pananampalataya? May pananampalataya ho naman mga Muslim. Kaya nga ho nilang magpasabog ng kanilang sarili at maglagay ng bomba sa kanilang katawan. At ginagawa ho nila yan by faith. Tayo, hindi natin kayang gawin yan So ano kaibahan ng pananampalataya nila sa pananampalataya niyo? Yung pong mga nagpapapako ngayon, they are doing that by faith. Well, sabihin natin, mali naman yung pananampalataya nila. Anong tama? Ano yung pananampalataya para sa'yo? Alam niyo, linaydan na ho ito ng ating pong pastor. Simply mga kapatid, what is faith? Kasi merong Catholic faith, merong Pentecostal faith, merong Baptist faith. Hindi nga yan merong Bible Baptist faith. Okay? Merong Fundamental Baptist faith. Meron International Baptist faith. Ang dami. No? Kahit po yung mga aswang, may pananampalataya rin Kahit yung mga mambabarang, may pananampalataya rin. Lahat sila may pananampalataya. Ano ang kaibahan ng pananampalataya mo? Sige nga,
Wala tayo sa Sunday School. Diretsuhin nyo nga, ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya is Hebrews. Well, sige, i-quote mo. Ano ibig sabihin nun? Faith is the substance of things hoped for, Pastor. The evidence, ano ibig sabihin? So what? Kung memorize mo yan. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Diretsahan tayo. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Okay? Alam niyo, sabi sa Matthew chapter 7, verse 21, For whosoever, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But, ano yung sunod? But he, ano sunod? That doeth the will of the Father in heaven. Bakit tinawag si Abraham ama ng pananampalataya? Ano ang reason? Bakit tinawag si Abraham ama ng pananampalataya? Siya'y galing sa unsaved na lugar, hindi naman siya Hudyo, hindi pa Hudyo. Hindi naman siya mananampalataya, siya'y galing sa Haran, galing sa Ur, pumunta ng Haran, kinausap ng Diyos. Ang tanong, bakit siya tinagurian ama ng pananampalataya? So what is faith? Ang tatay, ang kamag-anak, ang mga nakatira sa lugar ni Abraham, wala namang pagkakilala sa tunay na Diyos. Subalit isang araw nagsalita ang Diyos sa kanya, direkta. Napakinggan niya, Abraham, umalis ka dyan at pumunta ka doon sa lupang pangako. At yun ay sinunod ni Abraham by faith. So what is faith? Sa napakasimpleng meaning, definition, ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Pastor, ang pananampalataya ay pag-asa. Lahat na may pag-asa eh. Pati si Pope, umaasa rin eh. Sabi ko nga pati yung mga kamag-anak natin na hindi mananampalataya, meron din silang pag-asa sa Diyos. So bakit tinawag si Abraham na ama ng pananampalataya? Simple lang. Tinawag siyang ama ng pananampalataya dahil nung napakinggan niya ang salita ng Diyos, anong ginawa niya? Sumunod siya. Ano sabi sa James chapter 1 verse 22? Be ye not, ano yan sabi? Hearers of the word, but doers. Wag lang daw po tayong tagapakinig ng salita ng Diyos. Wag. Wag lang daw po tayong makinig lamang ng makinig, ng makinig, ng makinig, ng makinig, ng makinig, ng makinig. Tagapakinig, deceiving ourselves. Pero anong sabi ng banal na kasulatan sa atin? But doers. Isagawa. Kung napakinggan ni Abraham yung salita ng Panginoon at hindi na ginawa, is that faith? No. And anything not in faith is sin. So, linayda na ito ng ating pastor. Ano ang faith? Ano ang pananampalataya? Sa simpleng definition, mga kapatid, ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya, ito, makinig ho kayong lahat. Ang pananampalataya ay pagsunod sa salita ng Diyos. Yun lang. Faith is obedience to the Word of God. So not obeying the Word of God is not faith. So the only way for us to grow in faith is to obey the Word of God. So meron ng kaibahan ang pananampalataya mo sa pananampalataya ng hindi mananampalataya. Anong kaibahan ng pananampalataya mo ngayon sa pananampalataya ng kaibigan mong unsaved?
na nagsasabing meron din siyang pananampalataya. Ano ngayon ang kaibahan ng pananampalataya mo sa sinasabi, sa pananampalataya ng tatay mo, ng lolo mo, ng kapatid mo, na unsaved? Simple, mga kapatid, faith is obedience to the Word of God. Kung meron man pong nagsasabing ako'y may pananampalataya at hindi ginagawa ang salita ng Diyos, that's not faith. Although we have the same word, the word faith, but the meaning, nagkakaiba. Sa kanila, faith is hope, faith of whatever. Sa atin, mga kapatid, simple. Faith is doing the Word of God. Positive response to the Word of God. If your response to God's Word is negative, that's not faith. Ganun lang kasimple. So, in order to grow, you do. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat. Kundi yung gumagawa ng kanyang salita. Well, nais ng Diyos na ang kanyang salita ay isagawa natin, mga kapatid. Nagsimula yan sa pananampalataya. Nung tayo po ay nagsisi sa ating kasalanan. Nung tayo po ay lumapit kay Kristo Jesus sa pananampalataya. Bakit lumapit tayo kay Kristo sa pananampalataya? Because that is what the Bible says. And we just follow what the Word of God says. And by following God's Word, nasave ka. Nasave tayo. Na kung lahat sa atin rito ay magsusunod lamang sa salita ng Diyos, abay, napakaganda. Alam niyo ba na hindi naman lahat tayo consistent nagbibigay ng tithe? Opo. Kahit hindi ko nakikita ang record niyo sa taas. Hindi naman talaga lahat nagbibigay ng tithe. So, not following God's Word is not faith. You will not grow without following God's Word. Hindi naman lahat nagbigay ng sacrificial offering. Sana nga lahat. Pero lahat, hindi naman eh. Okay? So kung mapag-uusapan lamang natin, mga kapatid, at magkaisa tayo na sundin ang salita ng Diyos, well, marami yung dapat sundin. At hindi ho natin alam kung alin-alin na dyan. Pero may mga bagay na clear-cut, malinaw, na nais ng Panginoon na ating sundin. Ang topic ko po ngayon is how to solve personal conflict biblically. Ano po bang sinagot ni Cain? Nung siya po ay tinanong ng Panginoon, Cain, anong verse, anong chapter, anong book yan? Where is thy brother Abel? Cain, where is Abel, thy brother? Anong sagot ni Cain? I know not. Sa Genesis chapter 4, verse 9. Ang sagot ang sagot ni Cain. Nang tinanong ng Panginoon, Abel, Cain, where is Abel, thy brother? Itong sagot niya, I know not. Am I my brother's keeper? Tanong ko po sa bawat isa, am I my brother's keeper? Are you your brother's keeper? Sagot ni Cain, ako ba ang taga-alaga ng aking kapatid? Anong sagot yan? Sinagot na ho yan ni Tatay Abante. Will I watch my brother's back? Will I take care of my brother or sister? Am I my brother's keeper? Yung pong tanong niya, ako ba?
Ako ba ang taga-alaga ng kapatid? Taga-alaga ka ba ng kapatid mo? Sabi ko, sinagot na yan ni Tatay Abante. Am I my brother's keeper? Anong sagot niyan? Am I my brother's guardian? Are you your brother's guardian? Yung pong sagot ni Cain. Anong sagot diyan? Yung pong tanong ni Cain, am I my brother's keeper? Anong sagot diyan? Yes. Am I accountable to my brother? Yes, mga kapatid. Yun po ang nais na ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Na bawat isa sa atin, we have to watch each other. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon sa John chapter 13, verse 35, nung sinabi ng Panginoon sa mga disipulo na mayroong bagong commandment, a new commandment, and this commandment, sabi dyan, by this shall all men, ano yung this na yon? By this shall all men know that ye are my disciples. Makikilala ka na ikaw ay disipulo ni Kristo Jesus for one thing. Makikilala ng lahat ng mga tao na tayo ay disipulo ni Kristo if we love one another. Sabi ng choir. Makikilala. If we love one another, mga kapatid, malalaman ng lahat na tayo ay disipulo ni Kristo. Kaya nga, they overcome the world at that time. I mean, Roman times. Sinabi ng Panginoon, this is a new commandment. Ay, bakit yun new? Love one another. Eh, bakit new? Eh, kasi nung henerasyon ng mga Romans, nung kapanahunan, mga kapatid, hatred, survival. Pag magaling ka, yun. Pag mahusay ka, yun. Pag marami kang napatay, gladiator ka, yun. Pero nakita natin na kahit yung buong Roman Empire ay nabighani sa pag-ibig ng pinakita ng mga Kristiyano nung kapanahunan. Kaya nga nagkaroon ng influence ang Christianity. Lumaganap, mga kapatid, ang Kristyanismo dahil sa pag-ibig na ito. Kakaibang pag-ibig na nakita ng mga tao sa mga Kristiyano nung kapanahunan. Sa Galatians chapter 6 verse 1, ang sabi ho ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung meron man isa sa atin rito, ang nahulog sa pagkakasala, nagkasala, nagkulang, ikaw na at that time ay malakas sa espiritu, ikaw na malakas ang iyong spiritual life, restore such an one. And restore him with all humility, na buong pag-iingat, buong pagpapakumbaba. Pero isipin mo rin ang sarili mo, mag-ingat din tayo. Kasi baka mahulog din tayo sa pagkakasala. So itinuro ho sa atin ng Panginoon. At kung tayo po ay magkaisa sa gawain pong ito, na ang mga verses na nabasa ho natin, pinakita sa screen, ay sundin natin, mga kapatid, our faith will grow. Kaya nga, iba-ibang pananampalataya natin, ang level. May level 1, may level 2, may level 3, may level 5, iba-ibang level ng pananampalataya. Dahil iba-iba ang pagsunod. Meron late ng sumunod. Pero kung pag-uusapan natin, mga kapatid,
itong topic na ito at i-apply natin sa bawat groupings ng ating simbahan, sa bawat distrito, sa choir, sa mission, pag-usapan sa staff, pag-usapan sa mga organisasyon, sa youth, na ito ay isang napakahalaga at magandang prinsipyo. Abay talaga makikilala ng buong mundo na tayo ay disipulo ni Kristo dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. At hindi lang pag-ibig kay Kristo, kundi sa pag-ibig sa mga kapatiran. Kaya yung Galatians chapter 6 verse 1, i-restore natin, panunumbalikin natin ang isang kapatid na naghina, na nawala, or na-offend. Sa Matthew chapter 18, mga kapatid, ito naman ang ipinahayag sa atin ng ating Panginoon. Papaano isolve ang personal conflict. Alam nyo, kapag marami na ho, kapag dalawa lang ho tayo, ang relation, personal relation, hindi masyadong komplikado. Kasi dalawa lang yan eh. Ikaw ako, ikaw ako, ikaw ako. Pero pag yan ay tatlo, nagiging complicated na ang relationship. Pag yan ay 4, pag yan ay 5, pag yan ay 6. At hindi pwedeng hindi magkaroon ng problema ang isang organisasyon. O hindi pwedeng hindi magkaroon ng problema ang isang grupo. Hindi pwedeng walang problema ang mission. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng problema ang isang pamilya. Isang grupo yan eh. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng problema ang opisina po ninyo. Isang grupo din ho yan. At hindi ho pwedeng hindi magkaroon ng problema ang isang distrito. O ang banda kaya, isang grupo rin ho kayo. Pero kung ito pong prinsipyong ito ay i-apply ho natin sa ating buhay in the name of faith, in order for our faith to grow. What is faith? Faith, simply, obedience to God's word. Faith is obey God's word. That's it. Yun pong pananampalataya. Pero kinakailangan pag-usapan at maging prinsipyo ito ng bawat isa. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, Matthew 18, moreover, kung ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, nakaranas na kayo niyan? Na-offend ka sa kapatid mo? Sa opisina, na-offend ka na ba sa boss mo? Yan yun. Ang pinagagawa sa atin ng Panginoon para ma-resolve ang personal conflict. Kasi pag hindi yan ma-resolve ang personal conflict, magiging organizational conflict yan. At magkakaroon ng problema. Yes, tatakbo ang organisasyon, pero may problema sa loob. Kaya tinuruan po tayo ng Panginoon kung papaano i-resolve ito. At kung gagawin po natin ito, mga kapatid, our faith will grow. Walang pamilyang walang problema. Pero kung susundin lang ito, mga kapatid, maayos ang problema. Ang sabi, kung ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, palitan mo yung kapatid na yan ng iyong asawa. Kung ang iyong asawa nagkasala sa iyo, palitan mo yung kapatid na yan ng iyong kuya. Kung si kuya ay nagkasala sa iyo, si ate ay nagkasala sa iyo, palitan mo yung kapatid na yan ng iyong boss. Kung yung boss mo, na-offend ka sa boss mo, anong gagawin mo? Kung na-offend mo ang kapwa mo kasama sa trabaho, anong gagawin mo? Alam niyo, mahirap pong gawin ito, mga kapatid, kasi sa kultura natin, mahirap itong pinagagawa sa atin ng Panginoon.
By faith, ang hirap gawin. Bakit? Kasi, hindi lamang sa kultura, sa human nature. It's a human nature. Sinful nature. Ang grupo ba ninyo? Walang problema. I mean, relationship? Meron kaya? Ang Pasig ba? Walang problema? Meron kaya? Ang choir ba ng Pasig? Walang problema? Meron kaya? Ang youth ba ng Pasig? Walang problema? Meron kaya? Pero may paraan. May paraan. Kung susundin lang ho natin ang banal na kasulatan, and that's faith. Now, moreover, if thy brother shall trespass against thee. Itong problema. Nung bata ka pa, ito kasing problema eh. Kaya ang hirap sundin yan. Nung bata ka pa, kapag na-offend ka sa kapatid mo, anong ginagawa mo? Nay! Nay! Okay? Bugbugan. Nung bata ka pa. Nung bata ka pa, nung nasaktan ka ng kapatid mo, ano sabi mo? Tay! Tay! Okay. Nag-schooling ka. Nag-elementary ka. Nasaktan ka ng classmate mo. Ano sabi mo? Teacher! Teacher! Okay? It's human nature. Nag-high school ka. Nasaktan ka. Na-offend ka. Anong ginawa mo? Sabi mo sa kafrat mo, tumbahin natin yan. Bugbugin natin yan eh. It's human nature. Nagkolehiyo ka. Okay? Na-offend ka. Doon sa kapwa mo, college student, classmate mo. Bugbugan. Sasabihin mo sa kabrad mo, bro, grabe ito. Saktan ako eh. Abangan natin sa labas. Nag-asawa ka. Nasaktan ka ng asawa mo. Balik ka sa nanay mo. It's human nature. Nasaktan ka ng asawa mo. Kausap mo yung kapitbahay mo. It's human nature. Kaya paulit-ulit. Anong sabi ng banal na kasulatan? Kaya ang hirap sundin. Pero kung magkaisa tayo, wag sa laking grupo nito eh. Yung paliitin natin. Pagkaisahan ng staff ng office. Pagkaisahan ng choir. Pagkaisahan ng distrito. Pagkaisahan nagkakasama sa trabaho. Alam nyo, kahit hindi ka Kristiyano, hindi Kristiyano ang mga kasamahan mo sa trabaho, pag in-apply mo po ito, solve ang problema. Bakit? Basahin nyo. If thy brother trespass against thee, anong gagawin mo kapag meron kang personal conflict? Nasaktan ka. Okay? Madalas, mga kapatid, pag nasaktan ka, lumalapit ka ba? Ang hirap kasi ikaw lalapit. Nasaktan si Tony, na-offend ako. Hindi na maalam ni Tony, nasaktan ako eh. Siguro nakapagsalita siya ng hindi maganda. Nasagi yung pride ko. Hindi nasaktan ako. Ano sabi ng banal na kasulatan? Susumbong ako sa misis niya? Alam mo, Menchi, grabe naman si Tony. Ba't mo kakausapin si Menchi? Matthew 18 yan. Ang sabi dyan, sino bang dapat lumapit? Yung nasaktan o yung nakasakit? Kaya nga Matthew 18, pinag-uusapan offenses. If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Nagalit ka sa asawa mo, bumalik ka doon sa nanay mo. Hindi masosolve ang problema. Hindi pa solve ang problema ng mag-asawa, abay kalat na ng buong barangay. It's wrong.
pag hindi ginamit yan, sa opisina, magpapangkat-pangkat. Alam mo, si ganito. Ganito kasi yan eh. Ganito kasi yan. Siyempre, lahat mga sinabihan mo, abay, kung talagang ganun din ang utak niyan, makiti din, kakampiyan sa'yo. Pinakain mo pa. Binigyan mo pa ng regalo. Oh. Pero kung alam natin ang prinsipyong ito, mga kapatid, marami mga backslider ang may babalik sa church. Sino bang hindi na-offend? Nandiyan pala si Well, nalimutan ko naman pangalan. High schooler ko rin yun. Anyway. Una, sabi ho ng banal na kasulatan, go to Him privately. Kausapin mo siya, kayo at kayong dalawa lamang. Yan ang unang step. How to solve personal conflict biblically. Nasaktan ka ng ka-office mate mo? Nasaktan ka ng katrabaho mo? Anong sabi ng Panginoon? Puntahan mo siya. Sekreto. Kayo lamang dalawa. In the spirit of Galatians chapter 6 verse 1 na merong pagpapakumbaba. Ang hirap niyan. Kasi ikaw yung offending party. Ang hirap niyan, mga kapatid, pero may pangako ang Panginoon. Pag ginawa ho natin yan, mga kapatid, puntahan mo siya at sabihin mo yung kanyang pagkakamali. Hindi Yung pagkakamali niya, nasabi na natin sa lahat, maliban sa kanya. Anong sabi ni Pastor Ernest? Definition niya ng chismis. Ang chismis daw ay pag hindi mo yan na isabi na nandyan siya, chismis yan. Yun daw ang ibig sabihin ng chismis. Kaya kung nandyan yung tao na magsasabi ka patungkol sa kanya at hindi mo masabi kung siya'y nandyan, chismis ho yan. So, para walang problema, dito mahimik na lang. Nasaktan ka pala, nasaktan din. Hindi ho perfecto ang staff ng Pasig. Kasi interpersonal relationship masalimuot. Na iba lang ang hingipang hangin, iba na yung damdamin, iba na yung... Pero may paraan. Moreover, if thy brother sin against thee, privately go to him and tell him his fault. Kasi mostly, hindi naman alam na ikaw ay naka-offend. Madalas, kasi nataasan lang ng boses, na-offend ka na. Hindi niya man alam yung pala, yun naman talaga palang boses niya, kamusta ka? Ganun naman talaga palang boses niya. Lalo na sa text. Abay sa text, mga kapatid, ma-bold letters mo lang lahat, iba na. Ano ba to? Galit na ba to? Ba't puro bold letters to? Ang bihira ito tingnan mo to. President Aquino. Imagine that, pati si President Aquino, nakialam sa problema mo. Yan lang, mga kapatid. Ang hirap gawin. Pero pag nagawa natin, mostly, sabi dyan, 99.9%, sabi dyan, kung siya'y nakinig sa'yo, thou hast gained, thou hast restored, thou hast helped thy brother. Yung step. Yan po ang step 1. Pero madalas, pag kinausap mo naman talaga, wala naman mag-asawa na walang problema. Ang solusyon lang, mag-usap. Pag nag-usap, nasusolve.
Walang problema na mag-ama ang hindi masosolve. Ang kailangan lang, mag-usap. At ang sabi naman ng kasulatan, mag-usap muna kayong dalawa. Kayong dalawa. In the spirit of meekness. Na may pagpapakumbaba, thinking that we would like to restore our brother. Because we are brother's keeper. We are accountable to each other. And by love, people will know na tayo po ay disipulo ni Kristo Jesus. Pero kasi ang sarap kasing ikwento sa iba. Yung sama ng loob mo. Pag yan ang nangyari, hindi masosolve ang problema. Nagbibigay tayo ng crack sa dyablo. Nagbibigay tayo ng pagkakataon sa dyablo. Na masala, hindi naman natin kalaban ang isa't isa, tama? Matagal na natin napakinggan yan eh. Hindi naman natin kalaban si pastor. Hindi naman natin kalaban yung leader natin rito sa church. Ang kalaban natin, mga kapatid, ang dyablo. Magkikita. Kahit hindi ho kayo magkabati, kung kayo po'y ligtas, magkikita kayo sa langit eh. So dito pa. Kaya nga sabi ng Apostle, hindi nyo ba alam, you will judge angels? Yung maliit na bagay na yan, hindi nyo may ayos. It's a matter of valuing the Word of God. And if we value this principle, mga kapatid, let's put this in our hearts. Kausapin. Mag-usap. Masakit. Mahirap. I know that. Naranasan ko yun, mga kapatid. Pero ang sarap din, pagkatapos mong mag-usap, nagkabati kayo. Wala naman. Pag nag-usap, wala naman palang problema. Hindi lang nagkaunawaan, hindi lang nagkaintindihan. It's a matter of agreeing with one another. Let's do this principle. Moreover, if thy brother shall trespass against thee. Kasi mangyayari yan eh. Yung kapatid mo, na-offend ka kay pastor, punta ka kay pastor. Na-offend ka sa akin, puntahan niyo po ako. Huwag niyo sabihin sa iba, hindi naman masosolve yan eh. Mas mag-grow pa nga yung pananampalataya mo. Yung trabahador mo, may problema sa kapwa trabahador, abay, wag mong entertain. Mag-usap muna sila kung ikaw yung boss. Kasi sila naman may problema. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Tell him his fault. Kung alam ho natin yan, napagkasunduan ng ating pong mga musikero. Kasi palagi na late na lang ikaw palagi ka na lang late, di ka usapin personal. Sa choir. Palagi na lang galit si Mon, di ka usapin personal. Okay? Hindi ko naman sinabi palagi galit si Mon. No? Pero kausapin personal. Okay? Na-offend ka ng district leader mo, di ka usapin mo personal. Puntahan mo sa bahay. Dala ka ng Jollibee. Dala ka ng ice cream. Restore such an one. Amen? Ikaw ngayon ikaw ngayon ang medyo spiritual, di. Magtulungan na tayo. Restore such an one. Pag may problema ka sa mister mo, huwag mo sabihin sa kapitbahay mo. Hindi masosolve ang problema. Ano sasabihin mo? Alam mo, kumare, ito si kumpare mong walang hiyang, kumpare mong to. Pag kinentom ang buhay mo sa iba, sinisira mong pamilya mo. Pamilya mo ang sinisira mo. Yung anak mo, galit ka sa anak mo. Pinagalitan mo. Alam mo, kumari, walang hiya yung anak kong yan eh. Abay, mas lalo magiging walang hiya yan. Kausapin. Pwede naman kausapin, masinsinan. Following the Matthew 18. Okay? Sabi dyan, if he shall
hear thee. If she will hear thee. Pag pinakinggan ka niyan, thou hast gained your brother. Nanumbalik ang iyong pagiging magkapatid. Nanumbalik ang iyong pagiging magkaibigan. Napanumbalik mo, napagtagumpayan mo itong conflict na ito. That is how to solve personal conflict. May conflict ka ba? Ngayon? Na-offend ka ba sa nanay mo? Sa tatay mo? Sa tiya mo? Sa uncle mo? Go to him. In the spirit of meekness. Na may pagpapakumbaba. Tayo ng Kristiyano, di tayo na humingi ng sorry. Pang malaman nila na tayo ay disipulo ni Kristo. Sabi diyan, thou hast gained thy brother. Let me talk sa ating pong mga bisita. Lalo na yung mga first time. Dahil sa kasalanan po ninyo, of course, kasama na ho sa akin, o sa atin lahat. Dahil sa kasalanan po natin, na-offend ang Panginoon. At nung na-offend ang Panginoon, siya ang pumunta rito sa lupa upang sabihin na na-offend ang Diyos sa atin. Nung nasaktan natin ang Diyos dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan natin, mga kapatid, isinugo ng Ama si Kristo. That's Matthew 18. At yung kasalanan mo ang siyang dahilan kung bakit si Kristo Jesus ay nabayubay sa krus. Yung kasalanan mo ang siyang dahilan kung bakit si Kristo Jesus ay namatay sa krus. At siya'y namatay para sa inyo. At ang sabi ng Panginoon, let us just reason ourselves together. Ano man ang kasalanan mo, mapapatawad natin yan sa isa't isa. Si Jesus na ang nag-ako ng ating kasalanan. Siya na ang lumapit sa atin. Siya na ang nagsasabi na mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Ano man klaseng kasalanan meron ka, mahal ka ng Diyos. Ano man nagawa mong kasalanan sa Panginoon, sa paglabag mo, sa Kanyang salita, mahal ka ng Diyos. At dahil dyan, ibinigay ng Panginoon ang Kanyang buhay sa iyo. Would you reconcile yourself to God? Pumunta na ho si Kristo rito sa lupa. Ikaw naman ang lumapit sa Kanya to solve the conflict. Tayo pong lahat tumayo. Tayo po'y manalangin. Nakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa isang prinsipyong ito. That if we will follow, our faith will increase. And we will level up in our faith in your word. Habang tayo po'y nakayuko at habang tayo po'y nakapikit, meron ka bang conflict sa iba? Sa kapatiran natin? Sa kasamahan mo sa organizations dito sa church? Meron ka bang conflict sa iyong pamilya? Meron ka bang conflict sa iyong opisina? Sundin natin ang nais na ipagawa ng Panginoon sa atin. Go to Him privately. Communicate with Him. Humbly. We want to reconcile with each other.
Kung ikaw po ay wala pang katiyakan ng kaligtasan at hindi mo panararanasan ang buhay na walang hanggan, in so many ways we have offended God because of our sins, trespasses and sin, and our wickedness. And it is because of our sin that we are separated from God. But this is the time. This is not an accident that you are here. If you are not saved, come to God. Come to Christ. Siya na ang unang lumapit para sa iyo. Aawit ho tayo ng isang invitation song. Kung nais mong tanggapin si Kristo Jesus, awitin ho natin, is your all on the altar. Sing the first verse. Nais mong lumapit sa Panginoon? Nais mong tuparin itong kanyang salita? Nais mong sundin itong Matthew chapter 18? Gusto mo matanggal ang bigatin sa iyong puso? Bago natin uwitin ang pangalawang verse, sino ba sa atin rito ang hindi nasaktan? Lahat naman tayo nakaranas na ma-offend. Lahat naman tayo nakaranas eh. Pero mayroong paraan upang numbalik ang dati nating samahan bilang magkakapatid. Sino sa grupo nyo ang hindi nyo na nakikita sa iyong grupo? Dahil sa offense. Sino sa ating gawain ang wala na sa gawain dahil na-offend? We who are spiritual, restore such an one in the spirit of humility. Na buong pag-iingat with meekness. Praying to God na manumbalik ang ating dating samahan. Wala naman ibang dapat gawin kundi mag-usap eh. If we will do the step number 1, go to Him privately, between you and Him alone, talk with each other, kayo lang dalawa, and most likely, 99%, solve ang problema. At kung hindi masolve ang problema, may step number 2. But I will not discuss it now. Because mostly, the problem is eradicated if we follow the step number 1. And that's Matthew 18:15. Masosolve ang problema kahit wala pa yung leader ninyo eh. Hindi na kinakailangan i-involve si pastor. Maliit lang ng problema yan ng grupo. Kung itama lang natin ang ating sarili.
Hindi na kinakailangan malaman pa ang problema natin dito sa Tatalon ng ibang simbahan. Kung itama lang natin ang ating sarili. Hindi na kinakailangan malaman pa ng ibang distrito. Ang problema ng, shall I say, ng Lighthouse Academy, isang grupo lang naman yun eh. Kung hindi naman yun involved. Ang mahalaga, ang usap. Alam niyo, marami yung problema sa church. Sa Pasig, hindi na rin ho ako batang pastor. 18 years na rin ho akong pastor eh. Pero, sa daming problema sa Pasig, mga kapatid, hindi alam ni Neri. Hindi alam ni Neri. Yung misis ko. Ba't siya kailangan malaman? Involved ba siya? May mga problema akong sinosolve sa Pasig na hindi alam ng choir. Hindi naman sila involved. Hindi ko ugali mag-broadcast ng problema sa pulpito. Sabi ni Tatay Abante, hindi ko makalimutan yung prinsipyong, do not use your pulpit as a whipping post. Huwag mo raw gamitin ang pulpitong latigo para sa mga miyembro. Tama yun eh. Pag-ibig. Kung hindi ka pa ho ligtas, si Kristo'y lumapit na sa iyo. Namatay na siya sa krus para sa iyo. Ikaw naman ang lumapit para sa Kanya. Nais mong tanggapin si Jesus sa pag-awit ng pangalawang stanza, lumapit ka kay Kristo. Halika. Nais mong tanggapin si Kristo Jesus, halika. Nasaktan mo ang Panginoon dahil sa iyong kasalanan. Walang ibang paraan kundi humingi ng tawad sa isa't isa. Come, tanggapin mo si Jesus. Meron ba? You must do His sweet will to be free from all ill. On the altar your all you must lay. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control. You can only Come, gusto mong si Kristo ang mag-control ng buhay mo? Come. peace and sweet rest as you heal Him your body and soul. Awitin na lang natin yung isang verse, yung last verse na lang mga kapatid. No one comes. We will now close the service. But I believe that we have given opportunity to everyone to deal themselves with the Lord. Let's sing the last verse. Oh, we never can know what the Lord will bestow of the blessings for which we have prayed, till our body and soul He doth fully control, and our all on the altar is laid. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control. You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield Him your body and soul. Let us pray, Lord. Help us to increase our faith.
Help us, Lord, to follow your word. Even this principle, Lord, Matthew chapter 8, verse 15. To resolve conflict, Lord. May you continue to give us opportunity, Lord, to grow in our faith. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. You may take your seat.